Mahiwaga nga mati papakalo! Hatid sa inyo ng Potpot and Friends, isang alamat, nakapupulutan ng aral, magbibigay ng inspirasyon. Dahil ito ang totoong kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Aray ko! Mali ka dyan, partner. Meron isang lugar. Isang baryo na mas kilala sa putik kaysa sa pangarap. Ha? Baryo mas kilala sa putik kaysa sa pangarap. So isinilang itong si Aldrin. Si Aldrin isang batang mahirap pero may apoy sa dibdib. Uy, may apoy sa dibdib. Oo. Walang laruan, walang baon, pero puno ng sipag. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Aldrin ay nagbubuhat ng kahoy. Habang ang iba ay natutulog, siya ay nag-aaral sa ilalim ng gasera. Habang ang mundo'y sumusuko sa hirap, si Aldrin ay lalong tumitibay. Lumaki siyang pinakamasipag na tao sa baryo. Nagtrabaho bilang kargador. Utusan, magsasaka, magtataho, nagpapandisal, natutulog sa kariton, at minsan pa'y may hawak na bandera. Bandera Magazine. Nakatiklop na sa gitna. Nandun sa gilid. So ayun, Papa Jepoy. Lumaki siyang pinakamasipag na tao sa baryo. Sa bawat pawis may pangarap. Sa bawat sugat may panalangin. Hanggang isang araw, nakaahon na siya. Yun. Naging vlogger na siya. Wina-vlog na niya. Influencer na? Influencer na. Dumating sa punto na nakaahon na ako. Daming pera. At nakikita ko yung mga 6 digits? 6 digits. Daming pera. So, binablog na niya. So, may bahay na siya. Malaki. Tahimik at malamig. May sasakyan. Uy, May Mustang. puro sports car. Na Tapos? may negosyo. May pangalan na siya. May respeto ang tao. Sila lahat may respeto. At doon nagsimula ang May motor din may motor May din. motor pa. At doon nagsimula ang alamat. Noong una, pahinga lang daw. Ayun sabi niya Hindi mo yung sabi niya Sabi niya, vlogger na Sabing money can buy happiness. Gusto mo sasabihin, kailangan ng pera. Yung magulang mo may sakit para gumaling, para sumaya ka, kailangan mo ng pera. Paano yung money can buy happiness yun, di ba? Sabihin naman, hindi, dapat may relationship ka sa Diyos. Yun pa. Sa Diyos. Dalawa yun, pera tsaka Diyos. Dapat may relationship ka doon. Diba? Yun pala. Yung vlogger na may hawak na pera Grabe. Money can't buy happiness daw So, ayun, Papa Jepoy. Naniniwala ka ba daw? May Oo kangkong, naman. may kangkong chick daw. May hawak pang pera, Papa Carlo Ano yun? Tapos, sige. Ayun. Kumbaga, Papa Jepoy, naabot niya. Yung tuktok. At doon nagsimula ang alamat. Doon pala nagsimula. Kanina ka pa nagkukwento Oo. Mali ka dyan, partner. Noong una, pahinga lang daw. Pagod lang ako, sabi niya, isang araw na pahinga. Medyo naglaylo. Nakuha na niya Mm. So, nagpahinga ng isang araw.
Sa mga susunod na mga araw, naging 1 linggo na yung pahinga. Ah. 1 linggo hanggang sa naging taon. Ano? Ano sabi? Money? Money Ma- can't. By happiness. Oo. Yan ang sabi niya. Money can't buy. Happiness. Nako po. Paano mo nasabing money can't buy happiness? Eh yung gusto mong sasakyan, kailangan ng pera. Yung magulang mo may sakit para gumaling, para sumaya ka, kailangan mo ng pera. Paano yung money can't buy happiness yun, di ba? Yun pala. May point yun Relationship ka sa Diyos. Ah. May relationship ka pa rin sa Diyos. Dalawa yun, pera tsaka Diyos. Oh, pera sa Diyos. Vlogger na. Hindi. Siya ba yan? Tapos, siya ba yan? nangyari? So yun, Papa Jepoy, unti-unti ang dating masipag ay naging pinakamatamad. Nako po. Pinakatamad na tao sa buong mundo. Ayaw na niyang maglakad. May nagtutulak. May nagtutulak na ng upuan niya. Pati paglakad, tinamad na siya. Nakasakay, para siya si Professor X. Kailan kaya siya tatamari huminga? Aray ko. Mali ka dyan, Pati partner. upuan niya tinutulak. Ayaw na niyang kumain mag-isa. Kailangan Sinusubuan. Di ba? Ayaw na niyang uminom. Kailangan hawakan ng baso. Itapat Mani- sa labi niya. Money talks. Money talks. Umpisa na ang alamat, doon pa rin nagsimula. Diba? Tapos, Pati pag inom ng tubig, kailangan pang hawakan yung baso at itapat sa labi. ano yung straw? May tagahigop siya ng straw? Oo. Ganun siya katamad? Oh. Hihigupin na lang yung straw? Ibang tao pa yung hihigop. May tagahigop, tapos isasalin sa kanya? Ganun. Hype, ano siya, aquarium? Aquarium. Kahit paghinga, parang hinihintay na lang niyang may magpaalala sa kanya. Uy, huminga ka muna. Wika niya, may pera naman. Dagdag pa niya, may tao naman. Bakit pa ako kikilos? Hanggang sa dumating ang araw na wala nang gustong gumawa para sa kanya. Naumay. Anong lesson dyan? Bakit pa ako kikilos? Kung kaya ng iba, pagawa mo sa kanila. Tama. Mali ka dyan, partner. Ganyan na ganyan. Yung mindset niya nung nakuha niya ang lahat. Okay. So, ang mga tao dati humahanga. Napagod. Ang mga taong tinulungan niya noon may sarili ng buhay. At sa gitna ng napakalaking bahay ni Aldrin ay naiwan. Walang kausap. Walang sigla. Walang gana kahit mabuhay. So isang gabi habang nakahiga siya at hinihintay na may magsubo ng kanin, walang dumating. Walang kamay, walang tinig, walang tao. At doon niya naunawaan ang pinakamabigat na aral ng buhay niya. Eto, makinig kayo. Anong pinakamabigat na aral? Hindi ka mamamatay sa pagod, tandaan mo yan. Pero maaari kang mamatay sa sobrang kaginhawaan. Oo. Na ang sipag ang nag-aangat sa kanya, pero ang katamaran ang dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa niya. Oo. So kinabukasan, pilit siyang bumangon. Mabagal, masakit, mahirap. Pero bawat galaw ay paalala na buhay pa siya. Hindi na siya bumalik sa rurok. Hindi na rin siya naging mahirap. Pero natutunan niya ang balanse. Trabaho, pahinga at dahilan para gumising araw-araw. At hanggang ngayon, ikinukwento ang alamat ni Aldrin. Ang taong nakaabot sa lahat, pero muntik nang mawala sa sarili. Ang aral dyan, hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng nakuha mo. Yun. Kundi kung may gana ka pang mabuhay kat wala ka ng pinapatunayan. Tama kayo, no? Muntik na kayong maiyak, no? Hindi kayo mamamatay sa, pagod. Yun. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ilusan nyo na. Yun. Kilusan nyo na. Kilusan nyo. Ilusan nyo.
Dahil hindi ka aasenso. kung wala kang taong inaapakan. Dahil ang buhay ay Hindi karera. Mali ka dyan, partner. Aray ko. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1